Nagsisimula ang Season 2 sa England noong taong 1927. Nakilala namin ang isang batang Dorothy Spinner na napilitang gumawa ng mga circus acts sa pamamagitan ng pagkukunwari sa kanyang mga haka-haka na kaibigan. Inaatake ng isa sa mga nilalang na ito ang karamihan at isang boses sa kanyang ulo ang nagsasabi sa kanya na mag-wish, kaya ginawa niya at namatay ang lahat. Maliban sa kanya, at sa isang lalaking nagngangalang Niles Calder. Sa kasalukuyang araw, ang koponan ay nagising sa isa pang araw sa kerahan ni Cliff, pagkatapos ng paulit-ulit na nabigong pagtatangka na ibalik ang mga ito sa kanilang regular na laki. Araw-araw ay niluluto sila ni Larry ng mga cute na pancake na inihahain sa maliliit na plato na mayroon sila. Ininom ni Jane ang kanyang sarili at hindi natutuwa ang underground tungkol dito dahil pinipigilan nila na lumabas para protektahan si Kai, kaya sa tingin nila, oras na para sa pagbabago. Inikat ni Cliff si Dorothy sa trap ngunit nagsimula siyang mag-flashback sa kanyang aksidente at pinakawalan ni Dorothy ang kanyang kaibigan na si Darling, kaya tinawag ito ni Cliff at tumakbo siya palayo. Nawawala si Dorothy sa susunod na araw kaya sinubukan ng team na mahanap siya. Gusto pala niyang pakainin ang mga daga, ngunit nang matagpuan siya, nasaksihan nilang kumakain ng sanggol na daga si Mommy Rat at nataranta si Dorothy at nagsimulang palayain ang kanyang mga haka-haka na kaibigan. Pinakalma ni Niles ang kanyang anak na babae at bumalik silang lahat sa normal na laki dahil noong araw na iyon ay nakipag-deal siya kay Kipling, sa halaga ng kanyang immortalidad na kwintas. Ang negatibong espiritu ay nagpapakita kay Larry na ang kanyang anak ay nagpakamatay sa kanyang sarili. DC ay hindi gusto ang karakter na ito ng cyborg kaya umalis si Vic upang gumawa ng ilang bagay sa labas ng screen. At si Dorothy ay nakahiga sa kama habang sinasabi ng haka-haka na boses sa kanya si Niles ngunit siya ay tumanggi na hilingin na baguhin mo yan. Ang susunod na episode ay babalik sa circus ngunit sa pagkakataong ito ay mula sa pananaw ng The Chief. Para siyang, oh wow medyo kaunti ka na, at malapit na akong mamatay kaya hayaan mo akong ikulong ka sa Danny the Street habang nagpapatuloy ako sa paghahanap ng immortalidad. Iyon ang nagbunsod sa kanya sa Paraguay para nakawin ang kanyang peking immortality necklace. Kailangang gawin ni Vic ang season na ito kaya binigyan siya ng PTSD ng mga manunulat at ipinadala siya sa Detroit sa isang side quest na dumalo sa isang support group para makilala niya ang isang batang babae na nagngangalang Ronnie. Pupunta si Larry sa libing ng kanyang anak at iniimbitahan ang isa pa niyang anak na si Paul, siya upang manatili sa kanila, pagkatapos ay mahahanap siya ng ilang mga paru-paro at siya ay nawala. Nalaman din nila na ang hepe ay talagang 139 na taong gulang at kung wala ang kanyang kwintas ay namamatay siya. Ipinaliwanag ni Rita kina Jane at Cliff na kailangan nilang magnakaw ng space mineral na tinatawag na continuinium mula sa helmet ni Dr. Time para mapabagal ang pagtanda ng hepe. Nahuli sila sa isa pang time loop, binago ni Rita ang oras, at bumalik silang lahat sa Dome Manor ngunit walang helmet. Sa nakaraan ni Jane, nalaman namin na pinaniniwalaan nilang sinapian si Kai o kung ano paman at kumuha sila ng isang pari na magsagawa ng exorcism at doon na si Miranda ang pumalit bilang pangunahin. Muli tayong dinadala ng episode 3 sa Circle, ngunit sa pagkakataong ito mula sa pananaw ng Candlemaker hindi lang biro. Pumunta kami sa 1888 at nakilala namin ang isang batang Niles Calder na nanunood ng pananaksak ni Red Jack sa isang babae hanggang sa mamatay bago maging butterflies at hindi siya kahit na nabigla sa lahat ng ito. Napansin ito ni Red Jack at palihim siyang sinusubaybayan sa loob ng mahigit isang siglo, at siya ay nagpasya na ang isang kulot at mahinang matandang lalaki ay gagawa ng perpektong apprentice kaya nagpadala siya sa kanya ng isang imbitasyon at ibinaba ito sa kanyang kandanggan. Sa kasalukuyang araw, sama-sama si Rita sa hepe upang iligtas si Larry na nakadina sa kisame at ang kanyang mga bendahe ay lumalabas na naglantad sa kanyang radiation. Nagawa ng hepe na patayin si Red Jack at pinigilan ang kanyang mga kaibigan na maging mga paru-paro. Pinalaya ni na Larry at Rita ang iba pang mga biktima at lahat sila ay umuwi, upang malaman na hindi sinasadyang nabasag ni Dorothy si Danny the Brick habang naglalaro ng taguan. Sinama ni Cliff si Jane para makita ang kanyang anak, Clara. Habang nagmamaneho si Jane ay nahimatay at nagising sa underground na nahaharap sa tanong kung sino ang kanyang tunay na pamilya, the underground o Niles at kumpanya. Nag-aalok sila sa kanya ng pagpipilian na umalis sa team o mawala sa primary, psyche tapon lang siya sa kulungan. Dumating si Cliff sa bahay ng kanyang anak na babae para lang tanggihan at ipatawag ang pulis laban sa kanya. At sa Detroit, hinihintay ni Vic ang kanyang kadate ngunit pinili niyang hindi magpakita.
Sa pagpapatuloy ng tema ng mga flashback, bumalik si Niles sa Danny the Street upang bisitahin si Dorothy noong 1978. Para siyang huwag mo akong iwan, sinabi ni Danny sa kanya na hindi siya maaaring manatili doon magpakailanman at kailangan niya ang kanyang ama, ngunit hindi pinapansin ni Niles ang lahat ng iyon at aalis pa rin dahil sa tingin niya ay napakakol niya. Bumalik sa kasalukuyang panahon, nagpapakita ang Flex Mentalo kasama ang iba pang mga Danizen na gustong magsimula ng isang party ng kaligayahan at kagalakan at tawanan upang buhayin muli si Danny. Hindi ito gumana sa una ngunit nagsimulang kumanta si Dorothy at agad itong gumana kaya pinasalamatan nila siya para sa kanyang serbisyo sa pamamagitan ng pagpapatulog sa kanya. Bumalik si Vic sa oras upang sumali sa party. At sinubukan ni Flex na alisin ang isipan ni Rita sa pamamagitan ng pagbaluktot sa kanang kalamnan, ngunit nag-trigger ito ng demonyo sa lahat sa Nepal at lumipat ito para sumayaw kasama si Cliff. Pagkatapos ay may mga taong tinatawag na sexmen ang lumitaw at ipinaliwanag na ang enerhiya ni Rita ay aakitin ng isang sex demon na gustong manganak ng isang sanggol para lipulin lahat ng bata sa mundo. Ngunit nagpakita si Jane at inalagaan ang sitwasyon ng demonyong sanggol. Si Danny ay gumaling at naging Danny the Tyree, at ang buong partido ay umalis kasama nila upang manirahan sa isang gulong o iba pa. Si Rita ay dumalo sa isang audition na sa tingin niya ay nasuran siya ng loob at Larry's like don't worry about it, halika tulungan mo akong linisin ang bahay ng namatay kong anak. Sa bahay, nakatanggap si Rita ng tawag na nagsasabing nakuha niya ang tungkulin, at tinanggap ni Paul si Larry sa pamilya. Ang lahat ng ito ay isang harapan dahil inayos ni Paul na dumagsa ang DOD kay Larry sa sandaling lumabas siya, pagkatapos ay binaril ang taong ito at tumakas sila sa tulong ng negatibong espiritu. Nakita ni Cliff ang mga plano para sa kanyang pag-upgrade at tinanong niya ang hepe tungkol dito, kung saan siya ay tumugon na malamang napatay na siya bago niya magawa ito, pagkatapos ay kasama si Vic na sinubukan niya si Silas ngunit siya ay tulad ng taong umalis dito. Nais pa rin ni Vic na makasama si Ronnie at iminumungkahi ni Cliff na humingi ng tawad sa kanya at gumagana ito kaagad at muling binawi nila ang kanilang pag-ibig, at nalaman niyang dati siyang nagtatrabaho para sa isang samahan ng gobyerno na tinatawag na Quorum na nagbigay sa kanya ng mga bahagi ng robot. Si Baby Doll at Dorothy ay gumugugol ng oras sa pagbonding ng episode na ito ngunit lumalala ito kapag naglalaro sila ng tago-taguan at nakulong siya ni Baby Doll sa isang hurno at pinatay ang isa sa kanyang mga haka-haka na kaibigan. Nagagalit si Dorothy kaya nagnanais siyang ilabas ang Candlemaker at kahit papaano ay pumasok ito sa The Underground na pinatay ang Baby Doll at Flaming Katie. Ang Underground ay naging 62 personalidad habang nagluluksa sila sa nangyari. Nagpasya silang magsagawa ng libing at si Miranda ay lumilipad palabas ng balon upang ipaliwanag na kapag namatay ka ay isinilang kang muli, kaya lahat sila ay naniniwala sa kanya at itinapon ang dalawang bangkay habang si Miranda ay nagiging pangunahin. Si Rita ay nagpakita sa paglalaro at lumabas na muli nilang ginaganap ang nangyari kay Clover 10 nang masipsip ito sa lupa. Nakilala ni Rita ang isang batang aktres na gumaganap sa kanya at lahat ng kanyang iniisip tungkol sa karakter ay nakakagulat na tumpak, at nasa malalim na lugar kapag binanggit niya ang kanyang ina. Isang spaceship ang dumaong sa labas ng Doom Manor at lumabas si Larry para batiin ang Pioneers of the Uncharted, isang team na nakatrabaho ni Niles noong mga araw ng kanyang bureau. Nakilala niya ang isang ginang na mayroon ding negatibong espiritu kaya nataman nila ito. Ikinwento niya kay Larry kung paano ito isang pagpapala sa halip na isang sumpa at kung paano sila namumuhay ng magkakasundo. Inihayag din niya na matagal na ang nakalipas na hawaan sila ng spore at ang iba pang dalawang ay patay na ngunit pinapanatili siyang buhay ng espiritu. Ang pagbabalik sa Earth ay sinira ang mga spores at ang kanilang mga kaluluwa ay maaaring magpatuloy sa wakas. Nag-iwan si Dorothy ng isang liham at sumakay sa spaceship para pumunta sa buwan, kaya hinabol siya ni Niles at Cliff sakay ng sarili nilang spaceship dahil maaari ring mangyari iyon. Nagawa ni Cliff na kumbinsihin si Dorothy na bumalik sa bahay ngunit sa pagbabalik, pinalayas ng Chief si Cliff sa outer space. At inis ka ni Vic si Ronnie upang matuklasan na unti-unti na siyang namamatay mula nang tanggalin nila ang mga bahagi ng kanyang robot. Kaya dinala niya siya para makita si Niles sa susunod na episode ngunit wala siya sa bahay. May lalabas na package na talagang hindi dapat buksan, ngunit may lumabas na pink na gas mula rito at huminga silang lahat ng malalim. Sa loob ng package, makikita nila ang painting na si Mr. Nobody at Beard Hunter ay nakakulong, maliban kung wala sila roon.
Nagpasya si Rita na anino ang isang beekeeper pagkatapos ay umupo para kausapin siya sa kanyang beranda. Pagkatapos ay nakipagmonolog siya kasama ang mga bubuyog at huminto sa pagnanakaw sa gabing iyon na kabihis bilang tagapag-alaga ng pukyutan. Hiniling ni Larry kay Flip na ay teleport siya upang makita ang kanyang apo sa ospital sa pag-aakalang gagana ng perpekto ang pagbabalat kayo ng kanyang doktor, ngunit agad silang nahuli at nag-teleport palabas. Ipinipilit ni Vic na uprahan si Ronnie ngunit sa tingin ni Miranda ay hindi ito magandang ideya. Si Kipling ay lalabas upang sabihin sa team na sila ay nahawahan ng kaunti, at isinuot ang kanyang maskara pagkatapos mahawa rin. Ang mga maliliit ay ang mga pink na bagay na ito na nakakahawa sa mga tao at nagiging pipi sila, pagkatapos ay kinuha nila ang isang bagay na tinatawag na idiot mula sa kanilang mga tainga at ginawa itong uma jelly na kinakain ng Reyna upang makuha ang kanyang kapangyarihan. Masyado silang tanga para gumawa ng plano kaya tumakbo sila sa pagpipinta at dinala sa Reyna para makuha ang katas ng utak nila, ngunit mukhang immune si Miranda sa mga epekto nito at nakuryente ang Reyna para iligtas ang araw. Sa wakas ay naglakad si Cliff pabalik sa Doom Manor at nakitang naghihintay si Clara sa kanya. Umalis si Ronnie papuntang Detroit kasama ang ilang uma jelly. Nakalabas na ang apo ni Larry sa ospital. Nalaman ni Jane na nawawala si Scarlett, at nakipagkita si Niles sa candlemaker pagkatapos ay ipinatawag niya Kipling at siya ay parang, "Oh bale bumalik ka bukas." Dinadala tayo ng flashback na ito sa Arkansas, 1954. Inilagay siya ng ama ni Kay sa balon dahil sa pagiging masama ngunit ibinagsak niya ang kanyang laruan sa tubig. Ngayon ay nasa underground, nag-aalala si Jane kung nasaan sina Scarlett at Lucy. Ngunit isang batang kay Chalice ang lumabas nang wala sa kung saan at binigyan si Jane ng pagsisikap na makuha ang kanyang laruan. Dinala ni Jane si Larry sa Arkansas para hanapin ang laruan, pagkatapos ay gumapang siya sa balon at hinanap ang laruan kasama ang isang sulat na iniwan ni Miranda. Ibinalik niya ang dalawang item pabalik sa ilalim ng lupa, ngunit itinulak ni Miranda si Jane sa balon at nakita niya ang mga katawan ni na Scarlett, Lucy, Baby Doll, at Fremang Katie na lumulutang sa paligid. Ibinigay ni Cliff si Clara ng tour sa Doom Manor habang sinusubukan nilang mag-bonding. Sinabi niya sa kanya na nagpakasal siya sa isang babae at awkwardly siyang binigyan ng ilang payo at naimbitahan sa kasal. Naalala ni Kipling at Niles ang sponsorship ng kanilang peanut butter cup ni Reese at ipinaalam niya kay Niles na kung lumaki si Dorothy kahit kaunti lang, ang buong mundo ay mapapahamak, at makikita natin ang mga unang senyales niyan sa tindahan kapag nakuha niya ang kanyang unang regla. Nalaman ni Vic na pinatay ang VP of Quorum at hindi niya maabot si Ronnie. Pagkatapos ay makikita nila siya sa susunod na eksena at para siyang, "Oo, kinuha ko ang uma at nakapatay ako ng tao at baka pumatay ulit ako kaya labanan mo ako." Tinanggap ang hamon habang nagsisimula ang laban sa paghagis niya sa kanya sa kabuuan ng silid pagkatapos ay tinapos nila ang mga bagay sa pamamagitan ng paghihiwalay. Ginugugol ng pinuno ang kanyang huling araw kasama si Dorothy sa isang perya. Ngunit nagsimula siyang makakuha ng mga pangitain sa kanyang ina. Sa kasamaang palad gaya ng nalaman namin, nagsisimula ng lumaki si Dorothy kaya nakapasok ang candlemaker sa pamamagitan ng pagtunaw ng ilang lollipop. Sa karaniwang fashion ngayong season, sisimulan namin ang season finale sa isang aralin sa kasaysayan. Nagtrabaho si Miranda sa isang kainan at nagsimula siyang makipag-date sa isang music hero. Magkasama silang lumipat at isang araw ay nalaman niyang ang party na idinaraos ng kanyang boyfriend ay hindi ang iyong karaniwang party. Ito ay nagsasangkot ng isang grupo ng mga tao at nakakaantig, at nagdudulot ito ng mga alaala ng kanyang mapang-abusong ama. Tumakbo pabalik si Miranda sa underground para lang tanggihan kaya tumalon siya sa balon nang pumalit si Jane bilang pangunahin at binigyan siya ng magandang suntok. Sa kasalukuyang panahon, nagpapakita ang haka-haka na gagamba upang ipaalam sa koponan na kailangan nilang magsama-sama upang iligtas ang mundo. Lumabas silang lahat sa perya ngunit nahimatay si Jane. Ang natitira sa koponan ay naiwan na nakikipaglaban sa kanilang sariling mga imahinasyon tulad ng Cowboy Silas at Jesus. Sa huli, lahat sila ay natatalo at na-wax. Sa underground, lumalangoy si Jane patungo sa liwanag para lang mahanap ang kwintas at bangkay ni Miranda. Kaya kung patay na siya, sino ang karakter na ito ni Miranda? Bumalik sa perya, ang kanyang ina ay mahiwagang nagpakita at sinabi kay Dorothy na siya lang ang makakapagprotekta sa kanyang sarili, at pigilan ang candlemaker. Sinabi sa kanya ni Niles na nawaks ang lahat ng kanyang mga kaibigan noong sinubukan nilang labanan ang candlemaker,
Ngunit hindi siya masyadong nakakumbinsi kaya isinuot niya ang kanyang bota at gumawa ng sandata para labanan ang final boss. Maraming salamat po sa panonood.